Senator Jinggoy Estrada abay tuluyan ng inaresto dahil sa kasong ito. At ano na nga ba ang mangyayari kay Senator matapos po siyang kunin ng Sandigan Bayan at ng Office of the Ombudsman. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more updates. Inaresto si Jinggoy Estrada dahil sa mga kasong plunder at graft na isinampa laban sa kanya kaugnay sa umano'y anomalya sa mga flood control projects ng gobyerno. Ayon po sa Office of the Ombudsman, tumanggap umano siya ng humigit kumulang 573 milyon na kickbacks mula sa mga proyekto. Naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban sa kanya para sa graft case matapos maisampa ang mga reklamo. Kasabay nito, naglabas din ng whole departure order kaya hindi siya maaaring umalis sa bansa habang dinidinig ang kaso. Ayon sa investigasyon, may aligasyon na nagkaroon ng iligal na pagpasok o paglalaan ng pondo para sa ilang flood control projects, big rigging o manipulation sa pagpili ng proyekto at pagbibigay ng kickbacks kapalit ng pag-aproba sa mga proyekto. Pagkatapos lumabas ang warrant of arrest, sumuko si Estrada sa Sandigan Bayan at nag-post ng piyansang 90,000 para sa graft case sa isang bailable offense. Gayunpaman, may walay na siyang plunder case sa karaniwang itinuturing non-bailable kapag malakas ang ebidensya ng korte. So, itinanggi naman ni Estrada ang mga paratang. Sinabi niya, gagamitin niya ang lahat ng legal na paraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili at nilinaw niyang wala umanong ginawang mali. Sa madaling salita, inaresto siya dahil sa mga aligasyon na tumanggap siya ng daan-daang milyong piso na kickbacks mula sa flood control projects ng gobyerno dahilan upang sampan siya ng plunder at graft and corruptions. So, ano na nga ba ang mga ganap at ano na ang mangyayari pagkatapos nito? Muling naging sentro ng pambansang usapin si Senator Jinggoy Estrada matapos ihayag ng Department of the Interior and Local Government or DILG na mayroon lamang siyang dalawang pagpipilian kaugnay ng isinampang kasong plunder laban sa kanya, ang kusang pagsuko o pagharap sa pag-aresto ng mga otoridad. Ang pagyayaring ito ay nagdulot ng malawakang discussion sa larangan ng politika, batas at pamamahala sa Pilipinas. Ayon po sa mga ulat, ang kasong isinampa laban kay Estrada ay ang kaugnay sa umano'y irregularidad sa mga proyektong flood control na matagal nang isinusuri ng mga investigador ng pamahalaan. Ang kasong ito ay isa sa pinakamalaking kontrobersyang kinaharap ng isang mataas na opisyal sa bansa. Sa kasalukuyang panahon, nang naging payag ng DILG ay nagbigay diin na walang sino man, gaano man kataas ang posisyon ang dapat mag-exempted sa proseso ng batas. Si Jinggoy Estrada ay isa sa mga kilalang personalidad sa politika ng Pilipinas. Anak siya ng dating Pangulong Joseph Estrada at matagal ng bahagi ng pambansang politika. Nagsimula siya bilang lokal na opisyal sa San Juan bago naging senador ng bansa. Sa loob ng maraming taon, naging mahalagang personalidad siya sa Senado at nakibahagi sa iba't ibang usaping pambatasan. Gayunpaman, hindi na bago kay Estrada ang pagkadawit sa mga kasong may kaugnayan sa korupsyon. Noong nakarang dekada, naging bahagi siya ng kontrobersyal na Priority Development Assistance Fund or PDAF o pork barrel scam. Bagamat nagkaroon ng iba't ibang desisyon at pag-apela sa mga kasong yon, ay muling bumabalik ngayon ang kanyang pangalan sa panibagong aligasyon ng plunder. Ang plunder ay isa sa pinakamabigat na kasong kriminal na maaaring laban sa isang opisyal ng gobyerno sa Pilipinas. Ito ay tumutukoy sa malawakang pagkamal ng yaman mula sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng iba't ibang legal na pamamaraan. Kapag napatunayang nagkasalang isang opisyal sa kasong plunder, maaari siyang maharap sa mabigat na kaparusahan kabilang ang habang buhay na pagkabilanggo at pagkumpiska ng mga ari-ari ang nakuha sa iligal na paraan.
Sa ilalim ng batas, kinakailangan ng matibay na ebidensya upang mapatunayan ang kasong ito. So dahil dito karaniwang mahaba at masalimuot ang proseso ng paglilitis sa mga kasong plunder. Ayon po sa Office of the Ombudsman, ang kaso laban kay Estrada ay may kaugnayan umano sa mga proyekto ng flood control. Matapos ang mahabang investigasyon, inihayag ng ombudsman na handa na itong ihain ang mga kaukulang reklamo sa korte. Ang desisyong ito ay bunga ng pagsusuri sa mga dokumento, testimonya at iba pang ebidensyang nakalap sa loob ng investigasyon. Ang mga kasong may kaugnayan sa flood control ay partikular na sensitibo dahil ang mga pondong inalaan para rito ay dapat sana'y ginagamit upang protektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha. Kapag may aligasyon ng korupsyon sa mga proyektong ito, nagiging mas mabigat ang epekto dahil maaaring malagay sa panganib ang buhay at kabuhayan ng mga mamamayan. So, nagbigay din ng pahayag ang DILG hinggil sa isyong ito. Naglabas sa matapang na pahayag ang DILG hinggil sa sitwasyon ni Estrada. Ayon sa departamento, may dalawang pagpipilian lamang ang senador, kusang sumuko o maaresto. Ang pahayag na ito ay malinaw na mensahe na seryoso ang pamahalaan sa pagpapatupad sa batas. Binigyan diin ng DILG na hindi dapat magkaroon ng special na pagtrato sa sino mang akusado. Ang prinsipyo ng pagkakapantay-pantay sa harap ng batas ay isa sa pinakamahalagang pundasyon sa isang demokratikong lipunan. Ano man ang katayuan sa buhay, tungkulin ng bawat mamamayan na sumunod sa legal na proseso. So, isa sa mga usaping lumutang matapos ang anunsyo ng DILG, kung magkakaroon daw di umano ng special treatment para kay Senator Jinggoy Estrada. So, dahil siya ay isa sa mga nakaupong senador at miyembro ng isang kilalang pamilya sa politika, maraming mamamayan ngayon ang nagtatanong kung pareho ba ang magiging pagtrato sa kanya kumpara sa ordinaryong mamamayan. Ang naging tugon ng DILG ay malinaw, walang espesyal na pagtrato. Ang mensaheng ito ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa sistemang pangkatarungan. Kapag nakikita ng mga mamamayan na pantay ang pagkakatupad ng batas, mas tumitibay ang paniniwala nila sa mga institusyon ng pamahalaan. Nagkaroon din ng magkakaibang reaksyon ng publiko matapos lumabas ang mga balita. May mga naniniwala na dapat hayaang umusad ang proseso ng batas na walang panghihimasok ng politika. Para sa kanila, mahalagang mabigyan ng pagkakataon ng korte na suriin ang lahat ng ebidensya bago maglabas ng hatol. Mayroon din mga nagsasabing matagal ng problema sa bansa ang korupsyon at dapat lamang na panagutin ang sino mang mapapatunayang nagkasala. Para sa grupong ito, ang pagsasampa ng kaso laban sa mga matataas na opisyal ay nagpapakita ng mga kakayahan pa rin na umiral ang accountability sa gobyerno. Samantalang may mga taga-suporta naman si Estrada na naniniwalang dapat munang hintayin ang resulta ng paglilitis bago gumawa ng konklusyon. Ayon sa kanila, mahalagang igalang ang prinsipyo ng presumption of innocence. Ang papel naman ng sandigan ay ang sandigan bayan ng espesyal na hukuman na humahawak sa mga kasong may kaugnayan sa katiwalian ng mga opisyal na gobyerno. Dito isasagawa ang mga pagdinig at pagsusuri sa mga ebidensyang ihaharap ng prosecution at depensa. Sa mga nakarang taon, maraming malalaking kaso ang korupsyon ang dumaan sa sandigan bayan. So dahil dito mahalaga ang papel nito sa pagpapanatili ng integridad ng sistemang pampolitika ng bansa. Ang magiging desisyon nito sa kaso ni Estrada ay maaaring magkaroon ng malawakang implikasyon sa pananaw ng publiko tungkol sa kampanya laban sa korupsyon. Hindi rin may kakailan na may epekto ito sa politikal na aspeto. Bilang isang senador, si Estrada ay bahagi ng pambansang lehislatura. Ang kanyang pagkakadawit sa panibagong kaso ay maaaring makaapekto sa kanyang kredibilidad at sa kanyang papel sa Senado. Bukod dito, maaaring makaapekto rin ang kaso sa mga alyansang pampolitika at sa pananaw ng mga botante sa mga susunod na halalan. Sa Pilipinas, ang mga kasong may kaugnayan sa korupsyon ay kadalasang nagiging mahalagang usapin sa kampanya at pampublikong diskurso. Sa ngayon po ay nakapagpiyansa na po ito pong si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder case. At siya po ay lilitisin muli para po talagang mapatunayan na siya po ay nagkasala.